Ready for occupancy po ba o pre-selling na bahay ang inyong nais bilhin? Kung naguguluhan po kayo kung RFO o pre-selling ang nais bilhin, panoorin po ninyo ang video na ito bago po kayo mag-desisyon. Ang option 1 po natin ay ready for occupancy o yung move-in kaagad-agad. Ito po ay para sa mga gusto ng lumipat ASAP. Ito rin po ay makikita mo na ang actual unit na gusto nyong bilhin at mas madaling ma-approve sa bank financing dahil tapos na po ang unit. Ang pros po natin ay move-in ready ito. Hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Ang sumunod po is what you see is what you get. Hindi po ito under ng developer, ID. Kung ano po yung nakita nyo doon, iyon na po ang inyo makukuha. Pero syempre kung under naman po yan ng developer, inaayos pa rin naman po nila yan bago po yan i-turn over sa inyo. Sumunod po, pwede po ninyong gamitin kaagad o parentahan kaagad kapag RFO for your passive income. Syempre may cost din po yan. Ano pong disadvantage? Syempre, mas mahal po ito kumpara po sa pre-selling. Tapos, limited po ang choices nyo. Baka hindi nyo po nakuha yung gusto ninyong unit o location. Pero, syempre, mas babayaran nyo po kaagad ng shorter term yung down payment ninyo. Kaya, medyo mabigat sa bulsa kung wala po kayong ready na fund para sa RFO. Second option po natin yung pre-selling. Syempre, mas mura pong investment ito. Ito po ay para sa mga willing maghintay at gusto yung mas abot kayang presyo. Kasi mas matagal po ang down payment period. Naka-stretch po yan yung term. Ang sumunod po, mas maraming pagpipilian sa unit, sa location, sa layout at sa view. Ideal po ito sa investors dahil tumataas ang value ng property habang ginagawa pa ang bahay. So again, may pros and cons din po yan. Mas mura po ang presyo kumpara syempre sa RFO. Pwedeng mag-appreciate ang value bago matapos yun pong inyong bahay. Sumunod, flexible po ang payment terms. Mas mababa ang reservation fee at down payment. At mas maraming pagpipilian sa unit, location at design. Ang cons naman nito, matagal po ang turnover. Umaabot din po siya ng 2 to 3 years bago po kayo makalipat. May risk din ng construction delay o developer issues. Hindi po natin yan maiiwasan. Tapos hindi nyo po kaagad makikita yung final product ng inyong gustong bilhin. Huwag po tayong magkamali. Ano po kung halimbawa kumuha po kayo ng RFO pero hindi nyo po pala afford yung mas mataas na down payment. O kaya naman po, pinili nyo nga yung pre-selling pero hindi mo naman po kayang hintayin yung turnover, yung natatagalan ka pala. Tapos hindi nyo po sinuring mabuti yung developer kaya nagugulat na nade-delay. So ang tamang mindset po natin, alamin po nyo yung lifestyle at financial status nyo bago po kayo mag-decide kung RFO o hindi. Ang pagpili ng property depende po sa goal nyo. Kung gusto mong lumipat kaagad, RFO yung piliin mo. Kung gusto mo naman yung mas mura yung investment, piliin nyo po yung pre-selling. Basta hindi po kayo nagmamadaling lumipat, pre-selling po. This is Natalie Concha of VS Concha Realty. Laging tandaan, real estate is for everyone. Let's learn and grow together.